Bukod sa mga sugat mula sa tama ng bala ng baril, iniinda ng mga biktima ang trauma mula sa malagim na school shooting sa Leyte. At live mula sa Tacloban City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 stringer April Cuesta. April, ilan pa sa mga biktima ang nasa ospital ngayon? Tess, 15 mga biktima pa rin ang nasa ospital sa ngayon at nagpapagaling pa rin. At yung iba ay iniinda pa rin ang mga sugat sa kanilang mga katawan. Nakaratay sa ospital at balisa pa rin ang grade 10 student na yan. Isa siya sa 20 sugatan sa pamamaril ng 2 estudyante sa San Jose National High School nitong Lunes. Tinamaan ng bala sa kanang paa ang biktima. Ngayong araw sana siya madidischarge sa ospital pero hindi natuloy dahil iniinda pa rin niya ang sakit. Kagabi, nagtutuok kay... Umiiyak siya? Umiiyak siya kay masakit daw yung paa niya. Tapos yung balikat niya masakit din. Kaninang umaga din, nagsabi siya, "Mama, masakit yung paa ko." Kwento ng ina ng biktima, itinawag sa kanya ng panganay na anak na nabaril ang nakababatang kapatid nito. Agad daw siyang sumugod sa eskwelahan. Labis raw siyang nag-alala nang hindi niya nakita agad ang kanyang anak nang suyurin niya ang mga classroom. Naghanap po din po ako kung nasan yung anak ko. Kaya sabi kasi ng anak ko may tama. Naghanap pa din po ako kahit hindi pa yung nahuhuli yung namaril. Pag nalaman ko lang po na nasa ambulansya na po siya, doon na po ako kumalma. Katulad ng ibang magulang ng mga biktima, gusto raw niyang makulong ang mga namaril na estudyante. Kasi tumaupay good hassle, pangaran po sila mga minor de edad. Kailangan po din po ng makatarungan kasi hindi naman po agad siring kukunit kabataan, agi trauma, tapos yung mga namatay na mga bata, yung mga kag-anak nila, masaklap din po. Kasi kinabuhi din po ng ibang bata yung nawala. Ang grade 9 student naman na lalaki, nasa intensive care unit pa rin ng ospital matapos tamaan ng bala sa pusod at tumagos sa tagiliran. Bumubuti na raw ang kanyang kondisyon pero matindi ang naging trauma. Para sa tatay ng biktima, hindi katanggap-tanggap kung hindi makukulong ang isa pang sospek. Sana, batas, makulong yung isa, pati siya dahil may kasalanan. Silang dalawa yung trabaho, isa lang yung makukulong. Hindi dapat. Yun lang sa ating pamahalaan. Justisya lang para sa mga biktima. Naglagay naman ng memorial sa loob ng San Jose National High School para sa 3 estudyanteng nasawi. Wala pa ring pasok sa naturang eskwelahan at sa 2 iba pa habang sumasailalim sa psychological first aid ang mga guro, estudyante at maging ang mga magulang ng eskwelahan. Hinigpitan na ang seguridad sa mga paaralan, katuwang ng mga pulis ang mga barangay sa pagpapatrol. Of course, worried din sila, no? Worried din sila kasi ang nasa isip nila is if it happened here, it could happen in any other school. And that is why, with that, we have implemented some policies to ascertain that our schools are safe. Sa susunod na linggo, target ng DepEd na pabalikin sa eskwela ang mga estudyante sa 3 paaralan sa Tacloban. Tess, kung makikita sa likuran ko, meron silang ginawang memorial dito sa nasawit mga kabataan sa aaral sa San Jose National School. At nakakapatag mga kanila. Tess? April, gaano katagal ang mangyayaring sinasabing psychological first aid para sa mga guro, estudyante at mga magulang? Tatagal ito sa isang araw at ang estudyante at ang mga magulang nito ay dadalhin sa mga malapit na mga simbahan at igsasagawa ang iba't ibang mga exercise para rin sila maka-iwas or maka-survive na sa trauma kanila.
Maraming salamat, April Cuesta. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.